Hi everyone! Welcome back to Connie Lesach YouTube channel. Pag-usapan po natin ngayon sa videong ito, itong aking isi-share kung ano nga ba ang unang gagawin pag pumunta ka na dito sa Croatia, pag andito ka na. Ito po ay applicable lamang sa mga Pinay na nakapag-asawa ng Croatian national, yung ikinasal na talaga sa Pinas. Pagdating nyo po dito, alam niyo po naman na marami po tayong gagawin kasi syempre pagbaguhan ay marami pang proseso or kahit ano-ano pang isasubmit. Pero bago po yan, kailangan niyo po munang pumunta ng registrar office. Bakit? Kasi yung kasal niyo po, yung marriage certificate with apostille from the Philippines, kailangan pong iparegister din dito sa Croatia. Hindi pwedeng nakaregister lang kayo doon sa Pinas. Kailangan din po kayong na-register dito sa Croatia. Kaya bago po kayo pumunta ng police or bago mag-comply or mag-submit ng kahit ano-anong mga documents, kailangan nyo po munang pumunta ng registrar office. Iparegister nyo po muna doon yung marriage yung marriage sa Philippines. At syempre, yung dala-dala mo na marriage certificate with apostille, kailangan po yan ay translated na from English to Croatian. No? So, marami naman pong mga agency offices na talagang nag-o-offer ng mga translation. Lalo na sa Zagreb. Kasi that time, Zagreb po kami. Makikita mo pwede kayo mag-search online kung saan yung husband nyo nakatira. Ay marami doon talaga. So, kailangan nyo pong ipa-translate yung marriage certificate with apostille from English to Croatian, to Hrvatska ba. Kasi, syempre, any documents na English talaga, pag ipapasa mo dito sa Croatia, kailangan translated. Kasi ganun sila. So, yung marriage certificate with apostille na dala-dala mo from the Philippines, pagdalhin nyo doon sa registrar office, kailangan translated na siya. No? Kasi kailangan yan. So, yan po ang una nyong gagawin talaga pag andito na kayo sa Croatia. Kasi nga, yan pong yung marriage certificate with apostille na translated na, bigyan kayo ng panibagong marriage certificate na na siya, registered na sa Croatia. Yung sa Croatia na talaga galing ba. One piece na lang yan siya. So, yan na po yung gagamitin nyo kasama sa mga documents na ipapasa para sa application ng temporary residency. And of course, when we talk about temporary residency application, marami po yung mga documents na ikukumply nyo. No? So, pag-usapan po natin yan maya-maya, yung mga pulis-pulis na yan or ano bang gagawin dito, no? So, this video, focus muna tayo sa pagpa-register. So, yung registrar office naman, that time kasi sa Zagreb, I don't know kung saan nakatira yung mga husband nyo. I'm sure meron yang mga office na malapit sa inyo. Google lang kasi naman yan eh. Naman ngayon. Madali lang. Kahit saan po tayo or kahit saan yung asawa nyo, meron talaga yung mga registrar office. So, doon kayo pumunta muna. Kailangan po munang iparegister yung kasal nyo sa Pinas dito sa Croatia. Kasi alam mo, nung una, kami sa pulis eh. Tapos, may nagsabi sa amin na ganito, ganyan. Kailangan nyo munang pumunta ng registrar office. Talaga? Kasi syempre, I thought na yung marriage certificate na dala-dala natin, na naka-apostille na, okay na yun. Hindi pa pala. Kasi, syempre, everything na ipapasa mo na document sa Croatia, kailangan talaga yung translated na din. At saka, hindi rin pwede na yung kasal nyo sa Pinas,
yun, sa Pinas lang din na-register. Dapat din pala naka-register dito sa Croatia. So, yun yung, yun yung nalaman namin nung, dumating ako dito sa, ang dami pa palang gagawin, di ba? So, I know very challenging yung first timer, no? Mahirap talaga. Kasi, syempre, baguhan pa lang kayo, marami pang gagawin, maraming discovery pa. But, don't worry, masasanay din kayo eventually at talaga namang mahirap pag first time, di ba? Pag nasanay na kayo, pag mag-renew na, or matagal na kayo dito, na din, maluwag-luwag na, no? So, yan po yung very important yan. Yung kasal nyo sa Pilipinas, kailangan iparegister yan dito. Ha? So, habang nasa Pilipinas kayo, sabihan nyo yung asawa mo na mag-search siya kung saan yung mas malapit na registrar office, no? Sa kanya. Para pag dumating ka na sa sa Croatia or dito, aware na ba? Naka-ready na kung saan kayo magpunta, ganun. At saka, yung din, yung magta-translate, yung mga agency or offices na nag-o-offer ng translation, no? So, mag-search na din advance. Yun yung gagawin. Alam mo noon, wala akong alam ha, kasi I started from the scratch. Wala talaga akong alam. I already mentioned it sa aking mga previous na video na talagang zero info. Wala ding sumagot sa mga inquiry ko, 'di ba? But thank God, nakasurvive naman. So, yun po. Huwag yung kalimutan. Yung marriage certificate, yung kasal nyo sa Pilipinas, kailangan iparegister dito. Okay? Dalhin nyo lang yung marriage certificate na naka-apostille, na translated na ha. Syempre, pag translated na yan, one piece na lang yan siya kasi, syempre, iba na eh. But don't worry, na yan siya. Okay na yan. Kasi ipapasa mo doon sa registrar office at magbigay sila ng panibago na talagang na siya, Croatian na marriage certificate. Ayan, so yan po muna yung natin sa videong ito kasi very important ito eh. Not just about talking the requirements, kung ano-ano. Syempre, kailangan ko din itong i-tackle or i-share itong aking experience. Not just experience, ito talaga yung dapat mong gawin, no? Pagdating mo dito sa Croatia. Hindi yan kasi pwedeng yung natin, yung marriage certificate with apostille. Hindi yan tatanggapin kung hindi yan naka-register sa Croatia, no? Ayan, so yan po muna at antayin po natin ang ating mga ibang video. Ayan, so maraming salamat sa lahat ng aming mga viewers, sa lahat ng mga subscribers ko. Sana po huwag niyong kalimutang i-like at i-subscribe itong aking channel kahit hindi na ako monetize, di ba? Pero at least, kahit papano nakatulong din ako ng konti sa inyo, di ba? Ayan, so maraming salamat. Bye-bye!